Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy and welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time ka dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember sa tayong mga ka-bonfire. Maging mindful po tayo habang ongoing yung ating gawain. Make sure natin na na-share na natin itong live natin sa ating mga timelines. Na-mention na po natin yung ating mga disciples, yung mga leaders natin, and especially yung ating mga invites. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Everybody falls sometimes. Gotta find the strength to rise from the ashes and make a new beginning. Anyone can feel the ache. You think it's more than you can take, but you're stronger, stronger than you know. Don't you give up now. The sun will soon be shining. You gotta face the clouds and find the silver lining. I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't ever end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen, silent prayers get answered, broken hearts become brand new. That's what faith can do. It doesn't matter what you've heard, impossible is not a word. It's just a reason for someone not to try. Everybody's scared to death when you decide to take that step out of the water, but it'll be alright. Life is so much more than what your eyes are seeing. You will find your way if you keep believing. I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't ever end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen.
That's what faith can do. Overcome the odds when you don't have a chance. When the world says you can't, it'll tell you that you can. I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't ever end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen, silent prayers get answered, broken hearts become brand new. That's what faith can do. That's what faith can do. Even if you fall sometimes, you will have the strength to rise. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makakarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speakers. So we are reminding everybody na nanonood po ng live tonight na tayo po ay maging active sa ating comment section. So mag-engage tayo habang nakikinig tayo ng message for tonight. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, he is the Primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, a School of Leaders 1 teacher, a loving husband and father. Let's welcome Henry Henares. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi at welcome po sa ating Bonfire Night. At wini-welcome ko po ang lahat ng ating mga pastor headed by Pastor Rami at ang mga primary leaders, gayon din yung mga cell leaders, mga invites, and at the same time yung mga disciple po na nandito po ngayong gabi sa ating online platform. Wini-welcome ko po ang lahat, mga kababayan po natin na nanonood sa iba't ibang dako ng mga bansa at mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po kayo dito sa ating gawain ngayong gabi. So una po sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa ating buting pastor sa pribileyo na tayo po ay magamit upang mag-speak ngayong gabi sa Bonfire. So umpisan po natin ang ating gawain sa pamamagitan ng ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa walang hanggang kabutihan at kadakilaan mo sa aming buhay. Kami po, Panginoon, ay narito ngayon upang muli makinig ng iyong mga salita. Gamitin mo po ang iyong lingkod na siyang magdadala ng iyong mga salita, Panginoon, na ito po ay makapag-penetrate sa buhay ng bawat isa. Lord God, I pray na anuman ang mga hindrances sa oras na ito ay sinasaway po namin sa pangalan ni Jesus. Hawakan niyo po ang aming mga connection, O God, sa gabing ito, and open our hearts and mind, Panginoon, sa mga maririnig po namin na mga salita mula po sa iyo. Sa iyo po ang kapurihan, Ama, sa dakilang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Okay, so magandang gabi po, and sa oras na ito, at alam naman po nating lahat, no, na ang ating theme for the year is The Great Harvest. Amen po ba? Okay, so ngayon, napakahalaga po na bawat isa ay nagpa-participate. Ginagawa natin ito, especially to those disciples, leaders, O God, na patuloy nating maunawaan, saan ba talaga patungo ang ating church? Saan ba talaga tayo tumatahak? At dapat, nagjo-join tayo dito, kaisa po tayo, hindi po tayo dapat naiiwan, no, nalileft behind,
no, pagdating sa vision. And at the same time, our God is very generous in giving our life, no? And as we go through discipleship, may mga revelation si Lord sa bawat isa, no? Kung ikaw at ako nakatanggap tayo ng salvation, it is also the opportunity for us para tayo mag-share din ng gospel to other people. And hindi dapat ito nawawala sa ating mga kaisipan na ako bilang binago, ikaw na bilang binago, dapat nakikiisa tayo. So sa tinatahak ng ating church, sa tinatahak ng ating system dito sa loob ng church. At ang bawat isa sa atin ay mga recipient. Okay? So minsan kinahabagan tayo ng Diyos. Amen po ba? At hindi lamang natapos na tayo ay kinahabagan, dapat tayo din ay mahabag sa ibang tao. Dapat tayong lahat, o ang bawat isa, nagpa-participate. No? Walang out of focus. Di po ba? And the same time, dapat ginagrab natin yung oportunidad, no? Na tayong lahat ay magamit. Katulad ni Paul, no? Nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, na-encounter niya ang Panginoong Jesus, na bago ang buhay niya, hindi na tumigil lang doon. Kundi ginamit niya rin yung buhay niya para mag-reach out ng ibang tao. So sa ating ginagalawan ngayon, mga kapatid, napakahalaga na tayong lahat, ang bawat isa, nagpa-participate. Amen? And the same time, hindi po tayo dapat nakatingin lang o nakatanaw lang. So lahat tayo, mayroon tayong duty na dapat nating ginagawa. So, buksan po natin yung ating mga Bible in Galatians chapter 6, verse 8 to 10. Sabi po dito, whoever sought to please their flesh from the flesh will reap destruction. Whoever sought to please the Spirit from the Spirit will reap eternal life. Verse 9, let us not become weary in doing good, for the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So napakahalaga na sa panahon natin ngayon, nakikita natin yung kaguluhan sa paligid natin, no? Nakikita natin na ang panahon natin ngayon hindi na ganoon ka-normal. Marami ng signs na malapit nang dumating ang ating Panginoon. But then, ano ang ginagawa natin? No? Hinahayaan lang natin na nagpapalipas tayo every week, na wala man lang tayo nadadalang soul para sa Panginoon. Nagpapalipas lang tayo ng mga gawain. And at the same time, mga leader natin sa cell group, pinupush tayo pero hindi tayo kumikilos. Di po ba? Kaya dapat ito yung panahon, no? Ito na yung panahon of harvest. And we are very blessed na ang bawat isa sa atin may binibigay ang Diyos sa atin na opportunity. Meron siyang binibigay palagi sa atin na pagkakataon. So anong gagawin natin sa pagkakataon na yan? Ano yung gagawin natin sa opportunity na binibigay sa atin ng Lord? Di po ba? So sabi dito, ang team natin ngayong gabi is grabbing the opportunity for the great harvest. Ayan. So pag sinabing grabbing the opportunity, hindi mo inaalaw na makalagpas sa'yo ang oportunidad na binibigay. So dapat ginagrab mo yan. No? Pinanghahawakan mo. Hindi mo inaalaw na makalagpas sa'yo. Kung ang iba sa atin, hindi natin inaalaw yung opportunity pagdating sa ating mga work, no? O sa blessing na binibigay po sa atin, dapat ganun din yung ating mindset pagdating sa soul winning, pagdating sa great harvest. So, dapat naniniwala ka una, no? Yung mindset natin. Naniniwala tayo dapat na ako ay binago upang magbago ng ibang tao. Amen? So, I must grab the opportunity. Katulad ng sinabi sa verse 9, kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Meaning, kailangan nating
mag-persevere. Kaya nga ang ating point, sa unang point is a right mindset to persevere. So dapat right mindset. When grabbing the opportunity, kailangan meron tayong tamang kaisipan. No? Tamang kaisipan na magpapatuloy ako. So sometimes, madalas, maraming challenges sa buhay po natin. Di po ba? Maraming bagay tayo na kailangan nating gawin. Maraming challenges tayong kinakarap. Physical, no? Health, no? Yung ating mga finances, no? Sometimes relationship. But then dapat hindi yan nakakahadlang sa ating soul winning, sa ating great harvest. Bagkus dapat magkaroon tayo ng right mindset to persevere. Tamang gawin ang maging spiritual ang itanim. Ayun. So dapat ang spiritual life natin, mga kapatid, no? Patuloy natin itong pinapalago sa ating mga buhay. Huwag mag-settle sa mga temporary things. Okay? Kasi sometimes if we settle on the temporary things, hindi na tayo makakapag-persevere. Hindi na tayo makakapagpatuloy, mga kapatid. Kailangan inaayos natin yung mga bagay na kapaki-pakinabang. Ano ba yung mga bagay na kapaki-pakinabang? Di po ba? Siyempre, kailangan pataasin natin yung ating buhay spiritual, yung leveling of ating faith pagdating sa ating Panginoon. But then, may challenge. Ano ba yung mga challenges na nakikita natin when we are doing the right things? Kasi dapat nga meron tayong right mindset, tamang kaisipan na tayo ay mag-persevere, no? Na magpatuloy tayo despite of so many challenges in life ngayon. Okay? Ito yung nakikita kong pumapatay minsan, why we do not persevere pagdating sa vision. Siyempre, sa mga kabataan, dapat ang audience natin dito ngayon, mga youth, di po ba? Pero ngayon, nagmi-mix na tayo dito eh. Meron na ring tatay, merong nanay. Pero, alam nyo, minsan kahit tatay at nanay, nagi-games pa din eh. No? Nagi-games pa din sa cellphone. No? Ano ba yung mga pumapatay? Why we do not persevere? Katamaran. Ayan. Tamad ka na mag-devotion. Chismis. Yan ang mga pumapatay eh. Social media. Pag sobrang social media ka na, mga kapatid, hindi mo na mamalayan, nauubos na yung oras mo for the day. Okay? Browse ka ng browse. Sino ba yung na-interview ni ganito? Sino ba yung latest? Sino yung trending? Ito yung mga pumapatay. Wrong perception of love. Yan ang pumapatay. That's why we cannot harvest eh. Kasi sabi sa verse 8, whoever sought to please their flesh, from the flesh will reap destruction. So, tingnan ninyo mga kapatid, no? Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. So, kapag lagi nating piniplease ang ating mga ang ating physical na need, no? Ito ang mangyayari sa atin, distraction. Di po ba? So kapag nasobrahan ka sa kaka-cellphone, no? Imbis na gamitin mo yan sa mga 3 minutes video to search people, pag nasobrahan ka sa pagsi-cellphone, lumalabo ang mata mo kasi hindi ka na nagdi-devotion. Lumalabo ang mga bagay na hindi na malinaw sa iyo ang vision. Ano pa? Marami naman nagiging malabo sa atin. Pero if we have the right mindset to persevere, no? Ano naman yung tama at dapat nating ginagawa? Number 1 is your relationship to God. Restore it. Baka hindi ka na nagdi-devotion, masyado ka nang relax. No? Baka hindi ka na lumuluhod sa Lord. Your time with Him, your faith with Him, your devotion, your prayer. Kasi pag ginawa po natin ito, if we do this, we have a right mindset na magpatuloy, mag-persevere. So dapat, hindi natin mapagtatagumpayan ang ating mga sarili, mga kapatid. No, yung fleshly desire natin, if we do not allow God na siyang unahin sa buhay po natin. That's why, ang Diyos, binabago tayo, dapat nagpapabago tayo. Okay? Kung tayo ay sinasaway, dapat tayo ay
nagpapasaway. Okay? So, mahalaga na grabbing the opportunity, we have a right mindset to persevere. Kailangan kong gawin ito. Not because sinabi ni pastor, not because sinabi ni sa leader, but because I'll do this, because I have a right mindset to persevere. Why? Kasi I want to glorify my God. I want to please my God. So we need to seek for souls that are lost. Tingnan mo yung paligid mo ngayon, mga kapatid. Tingnan natin yung paligid natin, yung nangyayari sa ating mga paligid. Nanonotice nyo ba? Pag umulan ngayon, sobrang lakas ng ulan. Pag uminit ngayon, sobrang init. 'Di ba? Hindi na yan normal eh. Kasi ako nung mga kabataan ko, pag may season lang ng tag-ulan, pero hindi lumalagpas diyan. Ngayon, nagiging abnormal na yung paligid natin. And most of the time, habang nagbabago ang panahon, ang daming nagbabago din sa paligid natin. Ang daming pag namatay ngayon, no? Ang daming namamatay, ang daming na sakit na lumalabas ngayon, mga kapatid. So, anong ginagawa natin kapag maraming namamatay? Pananagutan natin sila kay Lord. So, hindi nakalulugod sa Panginoon na wala tayong nadadala na kaluluwa. Hindi nalulugod ang Lord kapag tayo nakatingin lang. Hindi nalulugod ang Lord kapag tayo ay nakatanaw lang. Di po ba? So we must share the gospel. And that is a right mindset to persevere. Even rejection, habulin man tayo ng mga rejection, meron man tayong naranasan ng mga rejection sa paligid po natin, but still, I need to persevere. You need to persevere. Amen? So let us grab the opportunity. At hindi yun bukas, kundi ngayon. Amen? So panahon natin ngayon to harvest. Panahon mo ngayon to reach out other people. Amen? Kaya hindi nagiging maayos yung relationship mo sa ating Panginoon. Why? Kasi may mga bagay ka na ang flesh desire mo mas nangingibabaw kaysa sa spiritual desire mo sa ating Panginoon. So, let us shift our mindset that I and we must persevere before the Lord. Second is a right heart for the lost. Okay? When we are grabbing the opportunity for the great harvest, we need to have a right heart for the lost. Tamang puso sa mga ligaw. Ayan. So, sino ang gagawa lang nun? Hindi lamang si pastor, hindi lamang si leader. No? Ikaw na nabahagi na ng one verse evangelism, you need to do that also. Hindi lang natin sila nasharean, kundi dapat kino-consolidate natin sila. 'Di ba? And we aim for them to become a leader also, katulad ng iba po sa atin na nandito ngayon. No? So, ang dami po diyang nagko-comment sa oras na ito ng mga leaders na pwede po nating i-inquire kung ikaw ay invite at first time lamang dito. So, a right heart for the lost. Ano po yung dapat nating gawin? Gumawa tayo ng mabuti. Okay? In verse 10, sabi dito, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So marami po tayong kailangan gawin. Do your part. We must do your part and I must do my part. Amen? Sabi nga, basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti. Okay? Gumawa tayo ng mabuti. Kaya dapat tama yung puso natin. Hindi tayo nag-reach out ng soul dahil sinabi ni pastor. No? Na for the record lang. Kundi dapat tama yung puso natin. Mahabag tayo sa tao. Magkaroon tayo ng tamang puso. Tamang kahabagan. Malalim na malasakit. Yung tagos sa kaluluwa. Amen? May katapatan, hindi napipilitan lang. Amen? So dapat ang puso natin, puso ng tulad kay Kristo para sa mga tao.
Kaya dito tayo magtataka. Magtataka tayo mga kapatid. Ang daming mga tao ang nawawala sa mundo na hindi man lang nabahaginan, no, ng salita ng Diyos. Pananagutan natin yan. So, tanungin natin, ano-ano ang pumapatay sa tamang puso? Ano-ano po yun? Okay? Pag tama na yung puso mo, kailangan you ask that from God. Kapag mali na yung ating puso, ito nangyayari mga kapatid. Pumapatay sa tamang puso, syempre yung mga maling pangunawa sa kalagayan nila. Like halimbawa, pinipili mo lang yung mga tao na gusto mo. Pero kumbaga in short term, nagdi-discriminate ka, 'di ba? Ang ating Panginoon never siya nag-discriminate. No? Never siya nag-discriminate ng mga tao. Kahit sino yung lumapit sa kanya, ini-entertain niya. So dapat we must have a right heart in doing the vision, in doing the great harvest, mga kapatid. Na dapat ang lahat ng nasa paligid mo, hindi ka papayag na hindi sila mabahaginan, no, ng salita ng Diyos. So, yung gusto mo, ikaw lang yung save. Maling puso po yan. No? Pinipili mo lang. In your convenience. Dapat ang kapwa kababayan natin, ang kapwa Pilipino natin, inaabot natin, mga kapatid. No? So, dapat ang puso natin tama pagdating sa ating kapwa. Right? So, right heart, meaning ginagawa natin mag-win ng soul for the glory of God. Tama eh. And ako naniniwala na tama ang ating puso kapag alam natin yung ginagawa natin pagdating sa ating vision. Okay. Win for the glory of God, hindi lamang sinabi dahil ito ni pastor, ni cell leader, kundi talagang meron kang initiative, meron kang kusa, meron kang puso na talagang ginagawa mo siya dahil mahal mo yung tao. Dahil ikaw at ako, naranasan mo rin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Halimbawa, katulad ako, dati ako makasalanan, punong-puno ng kasalanan. Pero kinahabagan ako ng Diyos. No? Na-sharean ako ng Word of God. And at the same time, habang tinataniman ako ng salita ng Diyos, unti-unting nababago ang aking buhay, unting nababago yung ating faith, nagle-level up ako sa aking paglilingkod sa Panginoon. So ganon, di ba? We must have a right heart for the lost. Na talagang tagos sa kanilang kaluluwa. Pag tumingin ka, habag na habag ka sa kanila kasi yung kaluluwa nila maaaring mapunta sa impyerno. So kamusta yung magulang mo? Yung mga kapatid mo, are you sure that they are saved? They are part of the great harvest, mga kapatid. No? So, dahil kung hindi tama ang puso natin, maraming mawawala. Maraming pwedeng mamatay spiritually. So, we must have a right kind of heart pagdating sa ating Panginoon. At pagdating sa mga nawawala, may totoo kang habag. No? Iba yung habag na, di ba po, may marami tayong nakikita minsan sa kalye. No? Yung habag na nakikita natin, yung mga namamalimos, no? Nahabag tayo sa kanila because of their situation. Mababaw na kahabagan po yan. Ang malalim na kahabagan, yung nahahabag ka na maaari silang pumunta sa impyerno. Kasi yung kung nahabag man tayo sa mga beggar, minsan yung mga umakyat sa jeep, yung humihingi sa kalye, you can give them temporary. Nabibigay mo sila ng coins or food na meron ka, di po ba? Pero hanggang dun lang yon. Pero ang malalim na kahabagan, yung alam mo na ang taong ito maaaring pumunta sa impyerno. Kaya nga dapat tayo, di ba, sa message ni Pastor, nung Sunday, ano pong sabi niya, dapat tayo, sabi sa Ezekiel, dapat tayo mga watchmen. We are blowing the trumpets.
mga kapatid. Hindi tayo takot ma-reject. Okay? So ako personally, ganyan po ang naranasan ko din, even online. No? But praise God and glory to God dahil na-overcome ko po yun. So ngayon, ang nararamdaman ko pag ako'y may nakikita or may tumatagos na sa kaluluwa eh. No? Yung tingin ko sa kanila na kahit nakabihis siya ng Amerikana, nakabihis siya ng mamahaling damit, nahabag pa rin ako sa kanya. Bakit? Because surface lang yun. Ang malalim na kahabagan na despite of the possession na meron siya, yung kaluluwa niya, saan pupunta? And if we do not grab the opportunity to do that, mga kapatid, maaaring marami pa rin ang mapunta sa impyerno. Kaya ito yung drive natin for the year, mga kapatid. Marami tayong kailangang gawin. At ito na yung panahon natin. Habang buhay ka, i-grab mo na yung opportunity na makapag-win ka. Right? Katulad ng ating Panginoong Jesus, sabi sa Matthew 9:36, when He saw the crowd, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So kailangan ng maraming shepherd. At ikaw yon. Ako yon. Kailangan ng maraming shepherd. And katulad ng puso ng ating Panginoon Jesus, He had compassion on them. Bakit? Ang Panginoong Jesus kasi natin, pag tumingin siguro siya talaga. No? Maaring maraming tao lumapit sa Kanya during that time. Pero anong tingin niya sa mga tao? They were harassed. No? Sila ay helpless. So sa panahon natin ngayon, maraming helpless. Anong ginagawa natin? When we encounter those people sa paligid natin, we do not give the opportunity or we do not grab the opportunity to share the gospel. And napakahalaga po niyan. Amen? So, in doing the right things, mga kapatid, we need to have a right heart for the lost. Okay? So, number 3, a right mindset of doing good. Okay? Tamang kaisipan na gumawa pa rin tayo ng mabuti. Ang gawaing mabuti ang ibahagi ang salita ng Diyos. Amen. Are you agree with me? Andyan pa ba kayo, mga kapatid? No? Gising pa ba kayo? Okay? So, Friday na ngayon. Okay? So, dapat makita natin gawaing mabuti ang ibahagi ang salita ng Diyos. Ano yung mabuti? Ano pa yung mabuti? Siyempre, dapat para madali nating magawa at madali tayong makapag-participate sa Great Harvest, ito yung nakita ko, mga kapatid. Una, siyempre dapat ibigin mo ang Diyos. No? Siya dapat yung una. Siya dapat yung una mong iniibig. Iniibig mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ayan. Mahal ko naman si Lord eh. Yan ang mga natin. Pwedeng sinasabi natin na mahal ko si Lord. Pero hindi naman pala 100%. Okay, mahal ko si Lord, pero mahal ko rin si jowa. Yun ang masaklap. Kasi sometimes si jowa mas natatabunan na si Lord. Okay? Mahal ko naman ang Lord eh. Pero hindi ako nagdi-devotion. Maling mindset yan. Okay? What is the right mindset of doing good? No? Ano pa dapat yung ginagawa natin? Yung tamang gawain. Okay? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Diba? So matatagpuan natin yan in Mark chapter 12, verse 30 to 31. Ito yung sinasabi dito, na you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Kaso yung all of your strength, naubos na sa kakalaro ng gadget, no? Ano ba yung mga latest na game ngayon? Naubos na sa Korean novela, ano pa? Naubos na sa mga trending. Ayan, naubos na eh. Pero sabi dito, with all your strength. And the second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. To
Two things yung pinapagawa sa atin. Two things yung nire-remind sa atin. Pero, dito ba sa two things na sinabi sa Mark 12:30-31? Are you sure sa sarili mo, mga kapatid, na mahal mo ba talaga si Lord? Mahal mo ba talaga yung kapwa mo? Mahal mo ba talaga gawin yung mga bagay na nais at kalooban ng Diyos sa buhay mo? Are you sure? So, kung tama ang ginagawa natin, a right mindset of doing good, then congratulations mga kapatid. Kaya salute sa mga leaders, salute sa mga cell leaders na talagang tama ang kaisipan nila. Nagko-consolidate, nagwi-win, no? Hindi pasaway kay leader, nagpapasa ng devotion, hindi naging kalos ang puso, hindi pasaway kay pastor, no? So dapat crowning glory tayo ng ating mga pastor, ng ating mga leader, di ba? Kumbaga talagang dapat we are giving our best. Ang number one motivation natin dito, bakit? Bakit kailangan natin mag-participate? Bakit kailangan nating mag-i-grab yung opportunity? Because you love your God. Di ba? So yung boyfriend mo ba, yung girlfriend mo ba, are you sure that they are faithful? No? Kasi malalaman natin yan na hindi faithful yung mga mahal natin sa buhay, yung mga ginojowa natin kapag hindi sila faithful kay Lord. Kaya dapat we must grab the opportunity, mga kapatid. And mind you na kailangan tayo bilang mga disciple ng ating Panginoon, mga invites na nandito, this is the time, no? That we must grab the opportunity. And this is the time that we must participate for the great harvest. So, napakahalaga na sa galawan natin dito, mga kapatid, hindi natin nalilimutan yung mga bagay na ito. Balikan po natin yung ating text in Galatians chapter 6, verse 9. Okay. Ito yung dapat na number one na nire-remind natin yung ating mga sarili. No? Sometimes, it's quite normal. Minsan napapagod tayo, exhausted, no? Ni-stress, but persevere lang tayo, tuloy lang tayo. Kasi ito yung sabi sa verse 9. Let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Amen? Kaya ang mga atleta, hindi gumigive up yan mga Olympian. Kahit nahihirapan, di ba? Kahit ilang beses yan bumagsak, tuloy lang. And ano yung prize? Katulad ng ating Olympian na nanalo, di ba, mga kapatid? Matinding training yan. He persevere. No? Yung mga Olympian sa iba't ibang dako ng bansa, mga kapatid. So, ganun din tayo pagdating sa ating buhay paglilingkod. Ito yon. If we do not give up, no, at the proper time, we will reap a harvest. So, alam natin, pare-pareho, yung patutunguhan natin. So, mindset, ayusin natin. I have to have a right mindset to persevere. Ginagawa ko ito dahil mahal ko si Kristo. Ginagawa ko to dahil minsan kinahabagan niya ako. Ginagawa ko to dahil I want to please my God. And I want to be part of the history for the great harvest. Amen to that, mga kapatid? So, I hope and I pray, no? Sabi nga sa message natin nung Sunday, di po ba? Ito yon, no? Sabi nga sa atin, sa Daniel chapter 12 verse 3, na ang marurunong na pinuno ay magniningning gaya ng liwanag sa langit. At ang mga umaakay sa marami, ay ikaw yon, no? Sa pagiging matuwid, ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Can you imagine that, mga kapatid? Na kung ikaw ay kikilos lang, magpa-participate lang, at igagrab mo yung opportunity for the season of harvest, then,
Namnamin natin yung verse na yon. Daniel chapter 12, verse 3. So, this is the time for us to be awakened. This is the time for us to persevere. Reach out. Get out from the comfort zone, mga kapatid. Kaya nga dito sa ating pagtatapos, mga kapatid, sabi dito, as disciples, we must grab the opportunity to be part of the great harvest by reaching out and sharing our salvation to the lost through the Lord Jesus Christ. Can you imagine that you must or we must grab the opportunity to be part? Dapat kasama ka sa history ng great harvest. At ikaw at ako, may gagawin tayo. Maging responsableng disciple lamang tayo. Amen po, mga kapatid. So, I hope and I pray na ngayong gabi, let us be awakened. At alamin natin yung ating mga sarili. Kung may mga bagay man tayo, mga kapatid, na nakikita na hindi nakakatulong sa ating mga sarili, itapon na natin yan. Mga baggages natin na hindi nakakatulong for us to be a great harvester, iwanan na natin yan. Let us move out and get out. No? Magpatuloy lamang po tayo. Napakasarap pong nakita na kumbaga sa isang history, nandun yung pangalan mo. 'Di ba? Nandun ang pangalan mo na isa ka sa great harvester ng panahon natin ngayon. Di po ba? Na ang pangalan mo, ikaw ay isa sa mga nag-persevere upang maligtas yung kapwa mo. Amen? So let us do our part as a great harvester, mga kapatid. At alam ko na magtatagumpay ang bawat isa sa atin kung tayo lamang po ay patuloy na mananalig sa ating Diyos. Natutulungan tayo in everything that we do. Habang nakikita tayo ng Lord na nagpe-persevere, magtatagumpay po tayo. Kapag tama ang puso natin, magtatagumpay po tayo. Kapag tama ang ating ginagawa, magtatagumpay po tayo. So, I hope na ngayong gabi, mga kapatid, magkaroon po tayo ng awakened spirit. I must do my part. I must share the gospel. Amen to that. So muli, marami pong salamat sa gabing ito, mga kapatid. I hope and I pray na kayo po ay napagpala sa mga mensahe na inyo pong narinig ngayong gabi. So tayo po ngayon ay dadako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, O Lord, sa natapos po naming gawain. I pray, Father, na ang bawat isa po sa amin ay patuloy na maging matatag, patuloy na magpatuloy sa mga gawain na dapat namin ginagawa. Salamat, Lord, sa opportunity na kami ay kumpleto pa ngayon. And we will not waste the opportunity, the time that you are given to each and every one of us, Panginoon, to reach out other people, to grab them from the dark. I-grab namin sila all the way to your glory, O Lord. So I pray, Panginoon, na sa gabing ito, marami pang buhay ang aming maabot, marami pang buhay ang mabago, O Diyos. Muli, kami ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Ihandaan niyo po ang aming puso sa aming darating na morning simbahay this coming Sunday. At sa iyo po namin ibinabalik ang kapurihan, kadakilaan, sa dakilang pangalan po ng iyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Marami pong salamat, mga kapatid. I'll see you all muli sa ating morning simbahay. Maging excited po tayo at nagpapasalamat po ako muli sa ating pastor, kay Pastor Rami, kay Ate Del, Pastora Adel, sa kanilang opportunity na pinagkaloob po sa atin ngayong gabi nito. So marami pong salamat. I'll see you all, mga kapatid. God bless everyone. Ingat po kayo.
excited for the message of the Lord today. The harvest is ready, the workers are few. So all declare this year is the year of great harvest. So all declare, come on, church. The harvest is ready, but the workers are few. The harvest is ready, but the workers are few. Send us out, Lord, send us out. That the harvest is ready, but the workers are few. The harvest is ready, but the workers are few. We want to spread your word, Lord. We want to share your truth. Shine the light so bright, Lord. Let revival break through. The harvest is ready, but the workers are few. The harvest is ready, but the workers are few. Oh, you send us. Send us out, Lord, send us out. The harvest is ready, but the workers are few. The harvest is ready, but the workers are few. The harvest is ready, but the workers are few. Oh, you send us out. Send us out, Lord, send us out. The harvest is ready, but the workers are few. The harvest is ready, but the workers are few. Harvest is ready. Send us out, Lord, send us out. The harvest is ready. Send us out, Lord, send us out. Come on. The harvest is ready. Send us out, Lord, send us out. The harvest is ready. Send us out, Lord, send us out. Come on. The harvest is ready. Yeah. Send us out, Lord, send us out. The harvest is ready. Oh, you send us out. Send us out, Lord, send us out. The harvest is ready. Send us out, Lord, send us out. The harvest is ready. Send us out, Lord, send us out. But the harvest is ready, but the workers are few. The harvest is ready, but the workers are few. Praise God and thank you po Sir Henry sa message na inihatid niyo po sa bawat isa. At alam ko marami rin po tayong natutunan kaya we encourage na patuloy niyo pong i-post ang iyong mga learnings and takeaway lines using these hashtags.
So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, primary leaders natin na nagbo-mobilize before Friday, sa ating mga leaders, disciples, and sa mga invites po. We pray na makasali din po kayo sa aming mga online cell group. So meron po kami mga leaders dyan sa ating comment section. So feel free lang po na mag-comment if you want to be a part of our online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan na ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating CGS Philippines Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na maximize po natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So sama-sama po tayo nandun at mag-worship sa ating Panginoon ng 6 a.m. So we encourage everyone na nasa live mismo, kaya sa Sabado pa lang andun na yung minomobilize sa ating mga ka-cell group at nag-i-invite na po tayo ng ating mga friends, family, para sila rin ay ma-bless sa darating na Sunday at makapakinig ng message na ihatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.